Ang pagkakaroon ng sagisag ng isang lungsod o ang tinatawag na official city seal ay hindi lamang basta disenyo ng pinagsama-samang hugis, simbolo, gawain at mga gusali. Ito ay nagsisilbing muka at kaluluwa ng isang lugar. Sa pagwawakas ng taong 2025, ang panukalang bagong sagisag ng pamahalaang panlunsod ng Bacoor ay ipinadala sa Pambansang Komisyong Pangkasaysayan ng Pilipinas, alinsunod sa Department of the Interior and Local Government Memorandum Circular No. 92-30 na nagtatakda ng pamantayan sa opisyal na sagisag ng mga lokal na pamahalaan. Matapos itong masuri at malagdaan ng ating punong lungsod, Strike B. Revilla, ito ay kanilang isinalang para sa pagpapatibay at pagsang-ayon ng Palasyo ng Malacanang. Ngayong 2026, narito ang kahulugan ng mga elementong pumapaloob sa bago at pinagbuting sagisag ng lungsod ng Bacoor na sinuri ng National Historical Commission of the Philippines at pinagtibay ng tanggapan ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Una ay ang gusali ng pamahalaang panlunsod ng Bacoor. Ito'y kumakatawan sa matatag at maaasahang panata ng pamahalaang panlunsod para sa napapanahong paghahatid ng mga serbisyo, isang matapat na pamumuno at pagpapanatili ng kaayusan sa pamamahala para sa mga mamamayan nito. Ikalawa ay ang bahay ng isa ng pamilya Cuenca. Ito'y kumakatawan sa mayamang kasaysayan ng City of Bacoor at sa patuloy na pagmamalasakit, pagpapanatili at pangangalaga ng mga mamamayan sa mga pamanang pangkalinangan. Ikatlo ay ang dalawang tahong. Kumakatawan ito sa dalawang distrito ng City of Bacoor, Bacoor East at Bacoor West, pati na ang industriya ng yamang dagat sa ating lungsod. Ikaapat ay ang araw na may 16 na silahis. Habang ang araw ay kumakatawan sa kahalagahan ng Bacoor bilang unang kabisera ng pamahalaang revolusyonaryo ni General Emilio Aguinaldo na bahagi ng landas ng pagkabansang Pilipino, ang 16 na silahis ng araw ay pang-alaala naman sa 16 na lalawigan na pinagmulan ng 178 gobernadorsilyo na nanumpa ng katapatan sa tungkulin at nagpulong sa Bacoor bago lumagda sa Acta de Independencia na inakda ni Gat Apolinario Mabini. Ang mga lalawigang ito ay binubuo ng Cavite, La Pampanga, Maynila, Bulacan, Bataan, Nueva Ecija, La Laguna, Morong, Tarlac, Batangas, Mindoro, Tayabas, Zambales, Pangasinan, Union at Infanta. Ikalima ay ang 15 bituin. Ito ay kumakatawan sa 15 pamilyang prinsipalya na nagtatag ng Pueblo de Bacoor noong ika-17 siglo. Binubuo ito ng angkan ng mga bayan, Cuenca, De Castro, De La Rosa, De Ocampo, Del Castillo, Farolan, Garay, Garcia, Gregorio, Guevara, Masakayan, Pagtakhan, Pakinggan at Rodriguez. Ika-6 naman ang tulay ng Zapote. Ito ay pang-alaala sa dalawang madugong labanan na naganap dito kung saan buong tapang na hinarap ng mga Pilipino ang kalabang mga Kastila noong 1897 at ang kalaban namang mga Amerikano noong 1899. Ikapito ang 47 ladrilyo. Kumakatawan ito sa katatagan at tibay ng pagkakaisa ng 47 barangays ng City of Bacoor. Ikawalo ang 11 musikero. Ito naman ang kumakatawan sa 11 banda ng musiko sa Bacoor nang ito ay maging lungsod noong taong 2012 at nagbukas ng paglalakbay nito upang maipahayag ang lungsod bilang Marching Band Capital of the Philippines noong taong 2020.
Base sa taon ng kanilang pagkakatatag, ang mga banda ng musikong ito ay binubuo ng Anak sa Pote Band, Banda 96, Banda El Gobernador, the original band of Professor Hilarion F. Rubio, St. Michael's Symphonic Band, Banda 8, San Lorenzo Ruiz Band, Banda 1, Family Band, Our Lady of Mediatrix Band, at Black Nazarene Banda 4. Ika-9 naman ay ang taong 1671. Ito ang taon kung kailan naging isang ganap na pueblo o bayan ng Bacoor matapos itong umalas sa Cavite Viejo na ngayon ay Kawit. At ika-10 ang taong 2012. Ito ang taon kung kailan ang Bacoor ay naging isang component city ng lalawigan ng Cavite matapos itong iangat sa estadong ito ng nakararaming mamamayan sa pamamagitan ng isang plebisito. Mahalaga ang mga simbolong ating nakita dahil pinalalakas nito ang ating koneksyon sa ating lungsod. Sinasalamin ng mga simbolo sa isang sagisag ang kwento ng ating lipi. Itinutulay tayo nito upang maintindihan ng ating diwa kung bakit dapat ipagmalaki ang mga pamana ng nagdaang mga henerasyon at kung ano ang mga palatandaan para sa ikauunlad ng ating bayan.